Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naaresto na at inilipad na sa International Criminal Court si Senator Bato de la Rosa. Tingin ng Malacanang, diversionary tactic lang ito sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kahapon umugong na naaresto si Senator Bato de la Rosa. Sa isang post, sinabing nahuli ang senador. May nagsabi rin na nasa kote si de la Rosa sa isang hotel sa Davao. At sa gitna ng mga bali-balita, nag-post ang kaalyado rin ni Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na may masamang balita raw na parating. Nanawagan pa siya na ipagdasal na hindi ito totoo para raw sa ikabubuti ng bansa. Binura na ni Bondoc ang post na yan at hindi rin sinabi kung may kinalaman ito kay Bato. Si dating presidential spokesperson Harry Roque nag-post din at sinabing may humudas kay Senator Bato. Mas tumindi pa ang langit-ngit ng pag-aresto dahil meron umano'y mysterious aircraft sa Mactan, Cebu Airport. Pumunta ang News 5 riyan. Gayon din sa Villamor Air Base kung saan daw dadalhin ang naaresto umanong senador. Pero wala riyan ang puganteng senador. Nang tawagan ng News 5 ang opisina ni Senator Bato, wala raw silang balita tungkol sa umano'y pag-aresto. Actually, wala kaming sir. Narinig lang din namin kung ano lang din po yung mga social media posts. Maging ang legal counsel nito, blanco rin. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Attorney Israelito Torion na nakausap niya ang pamilya ni Bato pero wala silang natanggap na anumang balita. Noong Mayo pa raw huling nag-usap sina Torion at De La Rosa. Naniniwala naman si Torion na hindi pa nakakaalis ng bansa ang senador. I would like to believe so because in our previous conversations with him, mahirap din kasi kung mag-aalis ka ng bansa. Maraming mga tipsters, mas malaki ang possibility na mahuli ka kung aalis ka ng bansa. Nang tanungin naman kahapon ng mga kaalyado nitong mga senador, wala raw silang alam tungkol dito. Matatanda ang huling nakita ng publiko si Senator Bato nang sumulpot siya sa Senado para patalsikin si nooy Senate President Tito Soto at madaling araw matapos ang barilan sa Senado. Si Senator Robin Padilla ang tumulong sa kanyang makalabas ng gusali. Pero ang mga bali-balitang yan natuldukan ng pabulaanan ito ni Interior Secretary John Vic Remulla. As of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to The Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Huli raw nakita ang nagtatagong senador. Mindanao area. So we're always open, we're always transparent naman. Hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do. Tingin naman ni NBI Director Melvin Matibag sa kumakalat na mga impormasyon sa pagkakaaresto umano ni Senator Bato. We have to look into it, bakit sinasabing nahuli, pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content. Tingin naman ng palasyo, diversionary tactic ito ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na timing daw ang balita para tabunan umano ang mga isiniwalat ng COA tungkol sa confidential funds ng bise sa Office of the Vice President at Department of Education. Umugong kasi ang pag-aresto umano kay Senator Bato habang nililitis ang impeachment case ni VP Sara. Pero para sa abogado ni Senator Bato, diversionary tactics din ito para palabasin ang lokasyon ng nagtatagong senador. Kasalukuyang may ICC arrest warrant ang senador para sa kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. 70,000 pesos na gamot ang reward na ibinigay kay Mary Grace Piatos. Tanong tuloy ni Senator Judge Risa Ontiveros, may sakit ba si Mary Grace Piatos? At kung meron siyang sakit, bakit kailangan pang sa confidential funds kunin ang panggamot niya?
Habang si Senator Judge Amy Marcos naman, ipinuntong hindi si VP Sara ang accountable at nakipagtalo pa sa auditor. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Senator Judge Amy Marcos versus witness. Ganyan ang eksena sa isang punto ng Senate impeachment trial kaninang umaga. Parehas ayaw magpatinag ng Senator Judge at ng testigong si COA Auditor Roderick Wamil. Tanong ni Senator Judge Amy, sino bang accountable official? Sino ang dapat managot sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education? Hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. In the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po, And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po yun eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi eh. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Pero sa kabila niyan, ang Senator Judge iginiit na hindi si Vice President Sara Duterte ang accountable official sa dalawang confi funds kahit na siya ang namuno nung panahong ginamit ang naturang pondo. Kung babasehan daw kasi ang COA Joint Circular na pinagmumula ng guidelines ng pag-audit, ang opisyal na may kustodiya ng government funds gaya ng Special Disbursing Officer ang pwede raw maituring na accountable official, lalo na kapag may maling paggamit sa pondo. Pero muli siyang tinabla ni Attorney Wamil. Go back or to your either joint no po. circular. Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or- liwa-liwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kung kanina- Interpretation na ninyo yun, Ah, hindi pinapalawak po. ninyo, nandun eh. Head of office, Hindi head po of y- agency, or designated. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with Senator apologies Judge for your honor. Marcos. Tanong pa ni Senator Judge Amy, ano raw ba ang mali sa mga acknowledgement receipts ng confi funds ng OVP at DepEd? Sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings. Si Senator Judge Kiko Pangilinan naman, sumentro ang tanong sa mga nasabing acknowledgement receipts. Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinubmit, hindi po namin masasabi. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines talagang medicines ang binili? Hindi po, Your Honor. First time daw in 10 years na puro acknowledgement receipt ang natanggap ng COA na wala man lang official receipt o resibo. Umabot pa nga raw yan ng higit 800 noong December 21 hanggang 31, 2022. Kaya hindi raw nila masabi kung saan talaga ginastos ang milyon-milyong confi funds. Si Senator Judge Risa Hontiveros naman, binalikan ang tungkol sa mga biniling gamot ng OVP at DepEd bilang pabuya raw sa mga informant. Palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Natanong niyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po.
Si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. Si Senator Judge Robin Padilla naman muling nag-example gamit ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa testigo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Nakaikot na po kayo sa mga bundok? Saan po, Your Honor? Mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Isa pang ipinunto ng mga senador ang mga isinumiting pangalan ng OVP at DepEd na mukhang alias ang ginamit gaya ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, Alexandro Piquit, Miko Harina at iba pa. Pinapayagan daw ba yan ng COA? Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi? Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo. Pero paliwanag ni Senator Ping Lacson, pinapayagan ang paggamit ng alias kung kinakailangan talaga sa intel gathering. Ang tingin niyang problema, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Kumuha ka ng security clearance. suwestyon pa ni Lacson dapat i-update o palawakin ang patakaran na sinusunod ng COA sa pag-audit ng confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.